Hello po sa inyong lahat. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Mayo, May 11, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:50 ng umaga, 10 to 8. Saturday at medyo natanghalian tayo kasi wala nga pasok eh. Ah, sa umagang ito, mga kababayan, mga minamahal, ay ang tatalakayin ko ngayon ay ipagpapatuloy ko lang yung tinalakay ko nung kamakalawa ata, yung patungkol sa batas. Opo. Ah, may nag-comment kasi doon na gusto kong i-discuss ulit kasi nga parang interesado sila. Opo. Maganda yung comment nila. Si Josalan at saka si Ana Marie Aldisimo. Opo. At yun nga, naisipan ko na i-discuss ulit patungkol nga ito doon sa kanta ni kinumpos ni Epifanio Labrador, na tama yung kanta niya. Tama kasi nga ay ang sabi niya ay ang batas ay bulag, ang batas ay nagbibingi-bingihan, di ba? Ang batas ay nagmamaang-maangan, ang batas ay walang dangal, duwag, ang sabi niya. Nasaan ka? Sabi niya. Hinahanap niya ang batas eh. Opo. At yun, bingi, sabi niya. Bingi ang batas, sabi niya. Ay, okay naman yun. Tama naman yun. Kasi nga talagang ganun po eh. Pero kahit na 99% na tama yung kanta niya o yung kinumpos niya na kanta, na makikita po natin dito na parang dismayado o na-discourage na siya talaga. Tama yun. Kaya lang, yun nga may kulang eh. May ipinalit po ang Diyos dyan sa batas. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon, mga minamahal, mga kababayan. Yan po ang tatalakayin ko. Lililawin ko ng maigi. Ibang verse po ito ng dadaanan ko. Nagpapasalamat ako doon sa mga interesado na makinig o pinapag-aralan yung mga sinasabi po natin dito. Opo. Ang gusto ko lang kasi ay i-share sa inyo yung knowledge ko o yung natutunan ko o yung wisdom ko. Yan lang po iiwasan ko ang politika, pero kung minsan ay hindi maiwasan po para mapatutuhanan natin na totoo talaga. Opo, na nangyayari talaga sa tunay na buhay. Opo, hindi po maiwasan na i-example sila. Pero wala po tayong balak na sirain sila o kung ano man, o itaas yung isa o iangat yung isa at i-down yung isa. Hindi po ganun ang purpose ko. Ang purpose ko po dito ay para magkaroon po kayo ng wisdom. Opo, para hindi kayo maloko o madismaya o ma-discourage. Ayan po pero bago ako magpatuloy ay nais ko munang pasalamatan po yung mga subscriber. Ito po sila, ito po yung batch 1, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl,
Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art Tatago, Damjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Walde Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. Ayan po. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang title ko po ngayon ay ito nga, The Law was added because of transgression. Hindi po ako aalis dyan. Yung title ko nakaraan ay What Then Was the Law? Pero ngayon, the law was added because of the transgression. Ayan po. At uli ay ako ay nagpapasalamat. Magandang umaga po sa inyo kay Josalan at saka kay Ana Marie Aldisimo. Nang dahil sa inyo ay ito, inuulit ko ito. Pero mas maliwanag po ito. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na iparinig ko po yung kanta at namnamin po natin. Opo, namnamin po natin yung kanta, yung mga lyrics. Opo, namnamin po natin para maintindihan natin. Opo, napakaganda po ng kanta at habang kinakanta ay magsasalita na lang ako. Opo, ganoon na lang po para mas maintindihan natin. Ito po niya. Magandang. Pagtanggol ng bayan. Yan po, si Epipanyo Labrador po yan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila?
ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Para ba ang batas natin ay wala ng dangal? Tila ba ang batas natin ay duwag sa mga taong may pera, sa taong tulad niya? O batas na sangka? Tila ba bingi ang ating hukuman sa sigaw ng ating kababayan? Pera nga ba ang siyang dahilan kung bakit di makamta ng tunay na katarungan? Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Nagmamaang-maangan ang batas sa Ayan po habang kinakanta niya ay makikita natin na ini-express niya yung discouragement niya sa batas. Habang kinakanta niya ay pinapaalam niya sa inyo kung ano ang nararamdaman niya patungkol dyan sa batas. At totoo po yan. Totoo yan. Pero kulang nga, kulang. Ayan, sabi niya walang dangal. Duwag, hindi ba? Duwag ang batas eh. Sa mga taong may pera. Nasaan ka? Hinahanap niya ang batas eh. Bingi, hindi ba? Bingi ang batas. sa sigaw ng ating kababayan. Pera nga ba ang siyang dahilan kung bakit di makamta ng tunay na katarungan? Hindi makamtan ang tunay na katarungan. Para kanino ba ang batas na ginawa nila o sinasabi nila? Para kanino pa na ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang? O sige po at i-discuss na po natin yan. At least naandyan na yan, hindi ba? Balik na po tayo. Ayan po. Jeremiah 33:31 hanggang 34. Ulitin ko
iba pong verse ang gagamitin ko ngayon. Hindi ko pa po na-discuss ito. Ito po ang sinasabi ng Diyos kay Propeta Jeremiah. Na si Propeta Jeremiah po ay, kuwan po yan propeta po ng buong daigdig. Opo. Lahat ng sinulat niya ay pwedeng gamitin kahit saan o kahit anong lugar, anong panahon, anong lipi o anong lahi. Pwede po. Ito po ang sabi o ang sinulat ni Jeremiah, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law into their minds, and in their hearts I will write them. And I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. For they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Ayan po. Binagalang ko lang po para maintindihan natin. Ang nakasaad po dito, gagawa ako ng panibagong covenant. Hindi katulad ng covenant na ibinigay doon kay Moses about the law, na kung saan ay sinira nyo o hindi nyo sinunod. Ngayon, gagawa ako ng covenant na iba. I will write them in their minds, and in their heart I will, sabi niya, I will write them in their hearts, and I will put my law in their minds, and in their hearts I will write them. Ayan po. Tapos, no more, sabi niya, shall a neighbor teach his neighbor, or the brother teach his brother, saying, Know the Lord. Wala na yon, sabi niya, wala na. For they shall all know me, from the greatest of them to the least of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin. Yung mga kasalanan nila, I will remember no more. Ang sabi niya. Hindi ba? Wala na yung batas, yung old covenant o yung first covenant. Wala na yun, babaliwalain na niya yun. Panibagong kasunduan ito, sabi niya, nagagawin ko. Hindi na tuturuan ang mga tao na know the Lord, hindi na. Kasi naandyan na nakita na kung ayaw talaga, ay matigas lang talaga ang ulo. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Pero ang maganda dito ay, for I will forgive their sins, and their sins I will remember no more. Yung mananampalataya sa Kanya. Ayan po. Hindi lang po pinatawad ito, kung hindi
hindi na aalalahanin o hindi na maaalala yung mga kasalanan na ginawa mo. Oh. Ay sa tao kasi, lalo na ang ating mga asawa, hindi ba? Tinatago nililista yung mga kasalanan natin inaalala, hindi ba? Oh, ay sa Diyos po hindi na. I will remember your sins no more. Ang sabi nga, ayan po ang new covenant. Yung ibinigay sa atin ni Kristo o yung inoffer sa atin ni Kristo. Ayan po. Wala na yang batas, wala na yan. Tayo ay maliligtas sa pananampalataya o sa faith o sa ating paniniwala. Ayan po. Yan po ang new covenant. At kung maalala nyo po, yung nilitsure ko nung isang araw, yung the law was added because of the transgression, or the purpose of the law is to bring us to righteousness until, mayroong ganun until the seed has come. Hindi ba? Sino yung seed? Yung seed ni Abraham o yung seed ng Diyos o yung anak ng Diyos, si Jesus Christ po, until ang nakasulat doon. O, darating yung mediator na sinabi ng anghel, ayun, inihula, hindi ba? A virgin shall conceive and bear a son. Ayan po, hindi ba? Inihula na yan yun po ang anak ng Diyos o yung seed na inilagay kay Maria. Ayan po, na sinasabi kay Abraham, it is in Isaac your seed will be reckoned. Ayan po, pangako po yan At ito nga, sa Jeremiah 33, I will make a covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according, di ba? Not according to the covenant that I made with their fathers. Saan po yun? Doon nga kay Moses sa ilang, hindi ba? Not according to their fathers in the day that I took them out in the land of Egypt. Di ba? Which my covenant they broke. Sinira po Kaya nga ngayon hanggang hindi matupad yan Mayabang lang ang mga tao. Mayabang lang. Noon pa kay Moses, tutuparin namin yan, kaya namin yan, sabi ng mga tao. Pero hanggang ngayon, ganyan din ang mga tao. Ipatupad natin ang batas, hindi ba? Pero ginagamit lang po ang batas para pang-umpres. Katulad na ginawa nila kay Dilima. Yan nga ang example ko Ha? Nagdudruga ba yan? Ikulong natin yan. Ganun yan, hindi ba? Ikulong yan. Hindi ba? Si Trillanes, ganun din ang ginawa nila Ha? Nawawala ba yung dokumento? Wala pala siyang application. Ikulong yan. Ganun po, hindi ba? Ini-example ko lang po kung papaano nagagamit ang batas. Mabuti at hindi siya pinaburan ni Senate President Tito Soto, hindi ba? Sino ba yun? Si Tito Soto, hindi ba? At saka si Pantilo Lacson. Umalma sila kasi nga walang pirmado ng judge Hindi ba? Bakit mo huhulihin si Trillanes? Bakit mo huhulihin yan? Wala namang judge, hindi ba? Mali hindi ba? Pero nga, kung sa isip-isip ko, pag pumayag kayo dyan na hulihin yan, iisa-isahin na kayo dyan hanggang sa bahay nyo. Kasi wala na wala nang magtatanggol Pwede pala hindi ba? Inumpisa nila kay Dilima. Tapos gusto nila kay Ontiveros noon, ay mabuti pumalag si Ontiveros. Hindi ba? At yung nga, kay Trillanes ay talagang nawawala daw yung dokumento. Hindi ba? Ayan po ang batas natin. Kaya nga, tama yung kinanta ni ni Epifanio Labrador Nasaan ka? Hindi ba?
O bakit nagbibingi-bingihan ka? Hindi ba? Ayan po eh. At nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nga doon sa kanta niya ay madali ko nang ipaliwanag kung ano man itong nilalakad ko ngayon. Hebrew 8:5 po, naandyan po, basahin po natin Hebrew 8:6 pala hanggang 8, ituloy ko sa 13. Now, sabi ng sumulat ng Hebrew, at hindi pa alam sinong sumulat nito eh, pero Hebrew of the Hebrew ata siya. O Hebrew talaga siya, Now, however, Jesus has received a much more excellent ministry. Ayan po, tinanggap pala ni Jesus yung ministry. Just as the covenant he mediates is better. Ayan po, dahil tinanggap niya yung ministry niya ni Jesus Christ, ay yung covenant niya ay much more better. Hindi ba? And is founded on better promises. May promise po, hindi ba? Na ililigtas niya ang sangkatauhan o palalayain niya I came to set the captive free, ang sabi niya. Which is a better promises, hindi ba? Maraming promise po yan hindi ba? For if the first covenant had been without fault or faultless, sa iba faultless. If the first covenant, yung nga ibinigay kay Moses, yung pagsunod sa batas o ang mga batas o mga palatuntunan, hindi ba, ng Diyos na ibinigay kay Moses ay walang fault. Ayan po nakasulat dito, hindi ba? Basahin nyo, hindi ba? Pero ang kagandahan po ng Biblia ay iba po ang pagkasulat hindi nakaka-open. Opo. Hindi nakaka-open. Hindi sinabi dito na ang batas na ibinigay kay Moses ay may fault. Hindi. If the first covenant had been without fault, no place would have been sought for a second. Ayan nga, hindi ba? Wala nang second covenant. Yan nga, the covenant of faith. Hindi ba? Kung walang fault yung una, ay bakit bibigyan pa ng pangalawa? Yan ang rason nung sumulat ng Hebrew. Hindi ba? But God found fault with the people. Ayan. Diniscuss ko na ito nung matagal na 1 buwan pa. Yung batas natin, it was weakened because of the flesh. Yun po it was weakened because of the flesh. Sa iba po, ang pagkasulat ng ibang translator o translation, the law was weak because of the flesh. Ayan po, o kahit anong basahin mo dyan, hindi ba? The law was weak because of the flesh. Pero sa iba, it was weakened because of the flesh. Dahil nga sa tao Hindi ba? Tao kasi Hindi ba? Kaya nga ang tama yung sabi ni nasaan ka? Ni Epifanio Labrador. Batas nasaan ka, hindi ba? Ang batas natin ay bulag o nagbibingi-bingihan. It was weakened nga because of the flesh. At ito, inulit dito sa Hebrew. But God found fault with the people. Hindi pala sinabi dito na weaken ang people pero yun po ang dahilan dyan. Ang sinabi lang dito, because of the people. Kasi nga, ang alam ko, the law is perfect. Or the law of the Lord is perfect. Converting the soul. Ayan po. Pwedeng makapag-convert ng soul. Yung the law of the Lord. Yan po ang alam ko. Perfect, sabi niya. The law of the Lord is perfect. Kaya nga dito, ay sinasabi nga, ay may fault yung batas because of the people. Ayan po, di ba?
by, hindi, ang susunod po niyan ay ito na nga yung sinabi ni Jeremiah. Yung, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ito po ang susunod dyan. Ngayon, ang kanyan sa 13, by speaking of a new covenant, He has made the first one obsolete. Ayan po. By speaking of a new covenant, yung covenant na dinala ni Jesus Christ, yung we are saved by means of faith. Yung dala kasi ni Moses, we are saved because of obeying the law. Pero wala namang masisib pala doon. Wala. We are only kept under a guardian until the seed has come. Oh, ganun po yan. Wala palang masisib doon. Oh, no one is justified by following the law is evident. Yan po ang nakasulat eh. Oh, at totoo naman po yan eh. Lahat naman tayo po ay nagkasala o naligaw. Oh, sa isang buhay po natin, sa isang yugto ng ating buhay, tayo ay nagkamali. Hindi ba? Oh, aminin nyo na yan kasi pag sinasabi ng isang tao na ako kaya ko yan, ako kaya kong tanggalin ang droga, huwag po kayong maniwala dyan. At yan po ang pinagbasihan ko bakit nung eleksyon noon ay kay Duterte ay nilakad ko na huwag iboto yan. Kalabang ko nga mga kapatid ko eh. Ayaw nilang maniwala, pero after 1 year, after 6 months, naniwala sila sa akin. Bakit kanya tama yung sinasabi mo? Ay, hindi nga pwede kako eh na siya ang aayos ng problema eh. Wala po sa Biblia yan. Doon lang tayo hihingi sa Diyos ng tulong. Pero kung sasabihin niya kako na ako aayusin ko yan at sinugandahan pa ni bato, pwede, sabi niya 6 months lang, mawawala yung mga droga. Ay lalo na akong nagkuhan dyan. Kasi kayabangan po yun eh. God resist the proud, but give grace to the humble. Ayan po. Ayan, ngayon, saan sila ngayon pupulutin yan? Akusado sila sa ICC. Ayan po. Hindi ba? Ang balik sa kanila ng tadhana kung ayaw yung maniwala na may Diyos. Hindi ba? By speaking of a new covenant, He has made the first obsolete, and what is obsolete and is aging will soon vanish away. Ayan po, mawawala eh. Will soon disappear or will soon vanish away. Ay simple tumatanda na eh, hindi ba? Ang mga batas nga natin nire-revise eh, hindi ba? Si Bato, gusto niyang i-revise ata yung kwan eh. Yung mag-leak daw, mag-leak ang PDEA report ay paparusahan ata ng mabigat, hindi ba? Sige, gumawa ka. Gumawa ka. Ewan ko kung anong magagawa mo dyan, hindi ba? Pero halatado na si Bato de la Rosa, hindi ba? Halatado na ginagamit lang siya ni Duterte para sirain ang administrasyong Bongbong Marcos. Hindi po ako makabungbong, pero iyan po ang nakikita ko dyan. Hebrew 9:12, He did not enter by the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once and for all by His own blood, thus securing eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and ashes of the heifer is sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that their bodies are clean, how much more
shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purify your conscience from dead works and serve the living God. Ayan po ang Hebrew 9:12. Ngayon ay ito, pinapaliwanag po dito na kung yung mga tao noon, hindi ba, at hanggang ngayon po yan, may practice yan, mga alay-alay, mga kwan. Hanggang po ngayon yan, kung minsan nga diyan nga kumikita si Kibuloy mag-alay kayo, hindi ba? Kahit ano yan, pera, baka, kambing, ialay nyo ang buhay nyo, hindi ba? Ganun Si Jesus Christ po, He did not enter with the blood of the goats and the calves. Hindi po. He entered the most holy place. Yung heaven. Once and for all, minsan lang at para sa lahat. By His own blood. Yun po ang inalay niya. Yung blood niya o yung buhay niya. Yun po ang inalay niya. Na yan po ang practice nun sa Old Testament. Kaya nga hindi naman siya pumunta doon sa langit na wala siyang alay May dala-dala siyang alay, yung buhay niya o yung blood niya para i-save. Pero actually itong palatuntunan na ito, pinag-aralan ko po ito, hindi pala nabubura yung mga kasalanan. O ang mga kasalanan lang na nabubura dito, yung hindi mo sinasadya. Opo, yung iniisprihan sila ng mga sacrifice, yun pala. Pero yung kasalanan na sinasadya mo talaga na stubbornly continually na ginagawa mo, hindi pala sakop yan ng mga burnt offering at saka yung mga blood of goats and calves. Hindi. At binasa ko na yan yung dati, can never be. Hindi ba? Pag sinabing can never be, hindi pwedeng tanggalin ang kasalanan na sinasadya mo na parati. Ayan po. Ngayon, ay ang nakasulat dito, kung ang blood ng mga hayop ay pwedeng nakakaalis ng mga kasalanan na hindi sinasadya mayroon kasi yung iba nakapatay na disgrasya dahil aksidente, hindi ba? O kaya wala ka namang plano na ganun ang mangyari ay kung minsan ay napupunta doon hindi ba? Kaya nga mayroon sila nung City of Refuge diyan po sa Israel noon. Mayroon sila doon pumupunta yung mga tao na hinahanting ng mga kamag-anak, papatayin siya, ay doon sila sa City of Refuge. At yan nga yung Samaria. Opo, diyan pumunta yung mga Israel na nagtatago. Pero yung iba, bumabalik. Pero yung iba, doon na nanirahan. At hindi na nila sinunod yung customary ng Israel. Kaya nga, tinawag sila na Samaria. Ngayon, ang ibig pong sabihin dito ay how much more shall the blood of Christ who offered Himself without spot to God. Hindi ba? Ay mas valid yun. Yun po ang ibig sabihin nito. So, purify your conscience from dead works. Iwasan na yung mga pangangalo niya, hindi ba? Iwasan na yan. Iwasan na yung mga pagpatay o yung corruption, hindi ba? And serve the living God. Ayan po. Yan po nakasulat yan. Mayroon pa ba? Wala na. Ngayon ay ikuang ko lang imamagnify ko lang at ako nga ay nagpapasalamat dito kay Diyos Salan at saka kay Ana Marie Aldisimo dahil doon sa comments nila. Kaya naisipan ko ito na i-discuss ulit. Yung kanta ni Epifanio Labrador. Ang masasabi ko lang ay kay Epifanio ay huwag kang ma-discourage dyan. Talagang ganyan yan. Kulang lang yung kanta mo na mayroon tayong tagapagligtas
Lahat ng batas kasi wala yan eh. Wala. Oh. Wala yan. We are kept under a guard lang eh. We are guarded by the law to bring us to righteousness. Ayan po. Hanggang ngayon, pwede yan. To bring us to righteousness. Pero hindi nga natin naaatin ang righteousness eh. Which is Jesus Christ. The righteousness of God. Pero ipinakita niya kung papaano yung mga sinulat ni Moses na batas. Ininterpret niya, dinemonstrate niya, o consummated. Opo, siya ang consummation ng batas. Kaya yun ang susundan natin. Yun po ang paniniwalaan natin. Kasi yun ang nakita po ng mga tao eh. Dinemonstrate niya. Ayan po. Kaya, doon na tayo maniniwala. Doon na po. Example po, halimbawa, sinabi na huwag kang papatay, ay para kay Jesus Christ, yung magalit ka lang sa tao na walang kadahilanan, ay pumapatay ka na in your heart. Yun eh. Pinaliwanag niya yun. Na hindi natin alam yun, na ang alam natin na ang pagpatay ay yung talagang physically na pinatay. Ganon din sa pangangalo niya. Ang alam natin ay yung body contact, hindi ba? Ay hindi pala eh. Yun lang pag-isipan mo yung babae ng kahalayan doon na nag-uumpisa eh. Ayan po. Kaya yun po ang paniwalaan natin. Doon po tayo mananampalataya. Ang iba naman ay gusto nila sasamba sa Diyos eh. Ay hindi po. Wala po tayong kakayahan para makalapit sa Diyos o maliwanagan sino yung Diyos na yan. Wala po. Wala. Kung hindi yung ginawa ni Jesus Christ po ang paniwalaan natin. Yun naman kasi iba ayaw talaga kay Jesus Christ eh. Kasi tao lang daw eh. Ay hindi. Tao lang daw. Ay palagay ko hindi ka maliligtas kung ganun. Lahat po na nakasulat sa kanya ay kailangan paniwalaan natin para tayo ay maligtas. Ayan po. Kaya nga yung kanta ni Epifanio Labrador ay napakaganda po. Dapat ganyan i-record dyan eh. Kung mayroong na yung recording artist bagamat maganda na yung busis niya, hindi ba? Hanga ako sa busis niya eh. Ako nga, gusto ko nang kantahin yan eh. Pero sintonado lang kasi ako eh. Hindi ba? Wala po tayong talent dyan sa pagkanta. Pero mahilig po tayo sa kanta. Kaya nga ay yung mga lyrics dyan ay pinag-aaralan ko. Katulad lang yung Pedialix. Hindi ba? Propaganda lang po yan. Bakit? Ay napipilter ko eh. Sa title lang, talo na yung Pedia eh. Kasi nga, Pedialix eh. Ang title eh. Kung ako yung hippie ng Pedia, hindi. Hindi ako aatin dyan. Bakit? Mali yung title mo. Walang leak. Sasabihin ko walang leak. Kasi doon sa title pa lang, ay sinabi na may Pedialix, hindi ba? Ganun po yan. Ganun po dapat tayo mag-analyze. Ang title ni Bato ay Pedialix, ay napipilter ko ngayon, mali ito. Bakit? Ay hindi pa napatunayan na may dokumento eh. Hindi pa po napatunayan. Bakit sasabihin mo na may leak na? Hindi ba? Sino ang sumulat yan? Ay ako, sabi niya. Sino ang testigo niya na sinulat niya yan? Ay hindi ko na po maalala. Sino yung mga kasamahan mo doon sa opisina na pwedeng mag-testify dyan na sinulat mo yan noong mga araw na yan. Ay isinulat ko po yung mga pangalan nila. Sabi ni Morales eh. Normally, sabi niya, usually, kung sino po, kung ako ay tumitipa, sabi niya, sumusulat ako, sabi niya, inilalagay ko ang kanilang pangalan. Ay wala namang pangalan, hindi ba? Adi,
kalukuhan lang yan, hindi ba? Dapat doon siya dinikdik ni Estrada, ni Jinggoy Estrada. Kaya lang, dinalan siya agad sa Malacanang. Inimbitahan ako kanya ng Malacanang. Ayun na, hindi ba? Ganun po kabilis ang isang sinungaling. Ganun kabilis mag-change ng topic na hindi nahahalata ng iba yan, pero ako halatado ko yan. Ang pinag-usapan natin ay PDEA office, dinala ka ngayon sa Malacanang. Adi, niluluko ka. Hindi ba? Niluluko po tayo niyan. Idinagdag ko lang dito para maintindihan nyo po, kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, mabilis ka tumingin ng mga agenda o yung mga propaganda na yan. Opo. Mabilis po akong tumingin. Pati yung pananalita ng tao. Alam ko po, mahuli yan kung nagsisinungaling o lang, propaganda lang yan o lang yan, nagpapasikat, hindi ba? Pasikatiro ang tao, hindi ba? Ganun lang po yan. Hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, at ako po ay nananalangin bago ako mag-umpisa na yung nakikinig po sa akin, lalo na ito si Josalan at saka si Al Olalia. Opo. Nagko-comment po sila parati at nagpapasalamat po ako sa inyo. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog At yun nga, dinadalangin ko po na sana tayo ay magkaroon ng wisdom sa ating pakikinig. Opo. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.